Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 8:01 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kag kaingon ng mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyo mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita nga magasugata sa inyong nga aga. Yin bantayan, yin sunod, yin tipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yari nga! Radyo Pilipinas Iloilo News. Ayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News. Subong adlaw sa Miyerkules, Hulyo 15, tuig 2026. Ako ang inyo tagbalita, Janelle Baclay, kag karon sa aton Pangulong dinala. Manwas ang putotan, ginpaidalom na sa state of calamity bangod sang halit sang bagyong Inday. Fair weather, lauman subong nga simana suno sa pag-asa. Tatlo ka ahensya sang gobyerno, kaupod ang NAPC, agod pabakuron ang tikang kontra kapigadohon sa pungsod. Walang gutom food stamp program nagabukas ang mas madamong oportunidad sa mga mangunguma kag nagabakod sang seguridad. Nagapabakod pa sang seguridad sa pagkaon. Poverty threshold sa Western Visayas yara sa 13,900. 3rd Infantry Division gintagaan pagkilala ang mga stakeholders sa ilang nangin kontribusyon sa katalagaan sang militar sa kampanya kontra insurhensya. Kag nanuhay-tuhay nga aktibidad para sa komunidad ginhiwat sang DAR Iloilo kadungan sa ika-38 nga anibersaryo sang CARP. Oras alas 8:04 sa aga kag karon sa detalye sa mga balita. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. State of calamity ang banwasang putotan Iloilo, epektibo Hulyo 14, bangod sa nangin epekto sang habagat naging pabaskog sang bagyong Inday. Ang deklarasyon aprobado sa Sangguniang Bayan sa giniwat nga special session sang konseho. Kabayan sang deklarasyon ang gilayon nga paghulag sang resources agod masuportahan ang emergency response relief operation, rehabilitation kag pagbangon sa mga komunidad sa banwa nga naapektuhan sang kalamidad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Fair weather lauman subong nga simana suno sa pag-asa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita. Lauman ang fair weather subong nga simana suno sa pag-asa kasunod sang pagwa na sang bagyong Inday. Sa interview sa Iloilo Morning Program kay Pag-asa Weather Forecaster John Baron ginpahayag sini nga mangin maayo na ang tiyempo kag mayara lang sang pagluntad sang localized thunderstorm. Ginkumpirma man sang Pag-asa ang pagsulod sa PAR sang bago nga bagyo nga si Josie, apang giliyon man ini nga magagwa kag malayo ang posibilidad nga maglandfall. Nagapabili naman nga magadala sa mamadlos nga hangin kag isolated rain shower ang habagat sa pila ka porsyon sang pungsod labi na sa Visayas kag Luzon. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Siya sa gobyerno kaupod sa NAPC agad pabakuron ng tikang kontra kapigadahon sa pungsod. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Balita.
Mas gintabakod pa sang National Anti-Poverty Commission ang ila pwersa matapos nga nagdugang kag nakaupod ang 3 ka ahensya sang gobyerno halin sa orihinal nga 24 agud mas mapadasig ag mapatuman sang maayo ang mga programa sa pagbuhin sang kaimulon sa pungsod. Sa isa ka episode sang kapihan sa PIA with NAPC nga ginpatigayon sa syudad sang Iloilo sang Martes, Hulyo 14, ginpaathag ni NAPC Secretary Lope D. Santos III nga dako ang nabulig sang pagsulod sa National Commission of Senior Citizens, National Council on Disability Affairs kag Department of Migrant Workers sa kausasang komisyon. Madumduman nga kadungan sang ikaduwa nga Commission and Bank meeting sa idalom sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sang Hulyo 10, kinaprubahan sang N-Bank ang resolusyon sa ilakip ang DMW, NCSC kag NCDA sa listahan sa 24 ka member agencies sang NAPC. Pahayag ni Secretary Santos nga lakip sa epekto sang pagdugang sang 3 ka ahensya amo ang direct institutional partnerships nga magatutok sa policy development, program monitoring kag sa collective effort para sa universal bill nga magahatag sang proteksyon sa mga pigado kag vulnerable na sektor. Dugang pa sang tiglikom nga magatutukan pa sang nanuhay-tuhay na sektor sang komunidad kung sa diin ng NCSC magatutok sa sektor sa mga katigulangan, ang NCDA sa mga persons with disabilities kag ang DMW matutukan ng pag-atipan sa mga migrant workers o kung mga overseas Filipino workers. Paagi sini nga inisyatibo nagalaong NAPC nga mas maging epektibo kag mapuslanon sa buwas damlag ang tagsa katikang agud masolusyonan ang kapigaduhon sa tagsa ka pamilya nga Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern Realin May Cordero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Nakumabulig ang 15,000 pesos nga financial assistance nga nabato ni Nanay Ofelia Ore gikan sa syudad sang Iloilo sa idalom sa Sustainable Livelihood Program o kon SLP sang Department of Social Welfare and Development Field Office 6 sagud mapalapad pang iya negosyo sa pagbaligya sang prutas. Pahayag ni Ore nga nakatukod siya sa isa ka balaligyaan sang prutas sa atubang sa Molo District Health Center nga mas malapad sang sa iya orihinal nga pwesto. Dugang pa ni Ore, pinaagi man sa financial aid rin sa DSWD, mas masarangan na niya ang pangadlaw-adlaw kinanglanon sa iya pamilya. Nagpabutyag man siya sang pagpasalamat sa ahensya sa paghatag sa iya sang bulig pinansyal. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Walang food stamp program nagabukas sa mas madamong oportunidad sa mga mangunguma ka nagapabakod pa sang seguridad sa pagkaon suno sa NAPC. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Yari ang report. Mas palapad pa ang oportunidad para sa mga lokal na mangunguma kag produksyon sang pagkaon sa punsod sa masunod nga mga tinuig. Sa pagpatuman sang walang butong food stamp program sa Department of Social Welfare and Development. Ini ang ginpananaw ni National Anti-Poverty Commission Secretary Lope Santos III. Ginpayag ni Secretary Santos sa ginilat na kapihan sa PIA with NAPC sa syudad sa Iloilo nga nagpakita sa manamong nga resulta ay nangin pilot run sang walang butong program. Gidugan pa ni Secretary Santos nga luwas sa paghatag sang ayuda sa mga pigado, dako mabulig sang walang butong program bangod mismo ang mga mangunguma kag mga community-based organizations ang accredited suppliers sa mga pagkaon kapareho sang utan, prutas, carbohydrates kag protina. Paagi sini, masiguro sang gobyerno nga may sustansya nga pagkaon sa lamisa ka mga pamilya samtang naghatag man sang sigurado nga kita sa mga lokal nga mangunguma. Ang walang butong food stamp program nagatuyo nga panubuo ng insidente sang involuntary hunger nga gina-eksperyensya sang low-income households pinaagi sa provision sa monetary-based assistance sa electronic benefit transfer card. Kada bulan, may nagasulod nga tig 3,000 pesos sa EBT card sa mga benepisyaryo nga sarang magamit sa pag-redeem sa food commodities sa mga DSWD registered o kung accredited store. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern Michael Johnson de la Cruz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Poverty threshold sa Western Visayas yara sa 13,900. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Alye sang balita. Ginsat sa National Anti-Poverty Commission sa Tresmel ang poverty threshold sa Western Visayas. Sa giniwat nga kapihan sa PIA, kaupod
Tungod sinapsi Secretary Lupe P. Santos III sang Martes, Hulyo 14 sa syudad sang Iloilo, ginpahayag niya nga sa Western Visayas ang poverty threshold ginset sa 3,000 para sa isa ka pamilya nga may 5 ka miyembro kag kung mas mataas pa ang kita sang pamilya sa sining nga kantidad, hindi sila masiling nga pobre. Ginpaathag sang tiglikom nga mayara sang nanuhay-tuhay nga definisyon kag kahulugan nga ginagamit sang gobyerno sa pagtan-aw sang poverty index. Ang Philippine Statistics Authority may formal nga definisyon samtang ang Department of Social Welfare and Development nagaset sang poverty threshold. Para sa NAPSI, ginalantaw ang Multidimensional Poverty Index na hindi lang nagabase sa income kundi nagaupod sang 4 ka aspeto: social, economic, governance, kag ecological. Ini nagatan-aw kung may access ka sa social services, parehas ang edukasyon kag panglawas, kung may husto nga kita para sa imong pangabuhi, kung makapartisipar ka sa mga social movements kag local governance, kag kung nagakaangkon ka sang benepisyo halin sa gobyerno kag ekolohiya. Dugang pa niya mayara man sang nanuhay-tuhay nga metrics, luwas sa multidimensional ang madasing nga pang-measure amo ang sa income. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern Francie Banyas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpalabot sa pagpasalamat si Punong Barangay George Mediodia sang Trapiche Oton, Iloilo kay Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. para sa ginatang nga bulig para sa ila barangay sa idalom sang programa Bawat Barangay Makikinabang. Sa idalom sang programa, kada barangay magabaton sang 200,000 pesos. Kung sa diin 100,000 pesos para sa 5 ka Bagong Pilipinas Barangay Scholar, samtang ang katunga para naman sa identified barangay projects. Ginpahayag ni Mediodia na kasumiti na sila sang listahan sa mga incoming 4th year college students sa barangay nga mangin benepisyaryo sang 20,000 pesos nga scholarship. Siling niya gamito naman ang 100,000 pesos sa pagbakal sa mga pulungkuan kag foldable tents para sa lain-lain nga aktibidad, programa kag pagtililipon sang barangay. Suno kay Punong Barangay, direkta nga makabulig ang programa sa mga pumuluyo sang barangay Trapiche. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagahan pagkilala sang 3rd Infantry Division Philippine Army ang mga partner agencies kag stakeholders sila nangin kontribusyon sa kampanya kontra insurhensya sa Pasidungog 2026 na giniwat sa Casa Real de Iloilo Provincial Capital. Lakip sa ginpasidunggan ng mga regional agencies, mangod sang ilang maligaw na koordinasyon sa interagency operations. Samtang ginatagaan man pagdungog ang mga gobernador, provincial administrators, kag iban pa nga mga opisyal sa probinsya, bangod sang ila liderato kag suporta sa mga programa para sa kalinong kag kauswagan. Ginkilala man ang mga alkalde, barangay officials kag LGU program tungod sa ila serbisyo sa komunidad. Ginkilala man ang mga financial institutions bangod sang ila pagdumala sang resources kag suporta sa operasyon sang division. Ginpasidunggan man ang media partners bangod sang responsable nga pagdulong sang balita kag impormasyon sa publiko. Lakip man sa gintagaan sang award ang mga community partners kag non-government organization, lakip ang Youth for Peace chapters sa Iloilo kag Capiz bangod sang ila voluntaryo nga serbisyo kag inisyatibo para sa padayon nga pagpasanyog sang komunidad. Bugos sa pagpasalamat ni 3rd Infantry Division Commander Major General Michael Samson sa tanan nga stakeholders nga nagupod sa division para maduso ang peace and development. Suno kay Samson, ang kadalagan sang 3rd ID hindi lamang para sa militar kundi resulta man sa pagbinuligay sang komunidad, lokal nga panguluhan kag mga partner agencies. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Irrigators Association sa Kalinong, Iloilo, tigayon nga nakasugod sang 3rd cropping bangod sang JRMP2. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa balita ni JP. Sa labing una nga tion nakasugod sa 3rd cropping ang Agbato Kalinog Irrigators Association Incorporated sa Banwasang Kalinog. Ini kasunod sang malinagong nga pag-ilig sang tubig irigasyon halin sa Halao River Multipurpose Project Stage 2 sa lugar. Pagsaysay ni Steve Cordero, Officer in Charge sa Institutional Division sa National Irrigation Administration o Cunilla Region 6, sa malawig nga tion ang mga manguma nga membro sang asosasyon ang nagasaliglang sa tubig nga dala sang ulan. Ang nasambit nga asosasyon ang isa sa mga natukod nga grupo sa sulod sang Zone 1 Main Canal 2 area sang proyekto. Sa pagtakop sang tuig 2025, ginabanta 500 ka farmer beneficiaries sa nasabit nga area ang nakabenepisyo na sa partial nga operasyon sang GRMP2 bisan pa nga nagapadayon pa sa karon ang pag-obra sa iban pa nga bahin sang proyekto. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas,
Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nanuhay-tuhay nga aktibidad para sa komunidad ginhiwat sang DAR Iloilo kadungan sa ika-38 nga anibersaryo sang CARP. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita. Naghiwat sa ritual na aktibidad sa komunidad ang Department of Agrarian Reform Kundal Iloilo kadungan sang selebrasyon sang ika-38 nga anibersaryo sang Comprehensive Agrarian Reform Program o CONCARP. Sunod sa Dar Iloilo, nakip sa ilang mga nangin aktibidad ang tree planting activity kag coastal cleanup sa tuyo nga mabligan ang palibot kag marine ecosystem. May ginhiwat man nga storytelling kag gift-giving para sa mga baker people sang YWCA. Dugang pa sang Dar Iloilo, magluwa sa pagdumdum sa 38 ka tuig sang programa ang mga aktibidad nagapakita nga ang agrarian reform ang para man sa pagtukod sang mas masanag nga palaabuton. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Maguguma sa Iloilo City, tuman ang pagpasalamat sa Presidente sa pagpanas ang utang sang mga ARB. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Yaring report. Tuman ang pagpasalamat ni Antonio Sones ang Bituon, Haro, Iloilo City sa lubos kapag pana sa gobyerno sang iya utang sa duta nga iya ginatalauma. Siya ang isa sa masobra 23,000 ka agrarian reform beneficiary kung ARB sa Iloilo na nagbaton sa Certificate of Condonation with release of mortgage kung kokom sa Department of Agrarian Reform. Sunod sa iya, ang kwartang ibayad niya kung tani sa Land Bank para sa iya ng utang na nagbalor sa 88,000 pesos ang iya nagamit bilang kapital sa pagsagud sa manok, pato kag tanon nga utanon. Dugang pa niya, nakabuli ba ng programa agud mabayaran ng tuition sang iya kabataan kag apo. Ang paghatag sang kokom sang DAR ang kabahin sang pagbatuman sang New Agrarian Emancipation Act nga ginpirmahan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa Hulyo 7, 2023. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pa nga balita, pila ka mga tricycle driver ginpasalamatan ang fuel subsidy nga nabaton sa gobyerno. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita. Pasalamatan sa tricycle driver nga si Don Lavinia sang Lapas, Iloilo City ang programa sang gobyerno nga paghatag sang fuel assistance sa mga driver nga napektuhan sang oil price hike. Sunod siya dako nga bagay ang ayuda gud maganhagan ang mabugat nga presyo sang gasolina kag maski paano may madala ini kita para sa pamilya. Ginpasalamatan man ni Reynante San Nicolas si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa inisyatibo nga hatagan sang tag 5,000 pesos sa mga drivers sa nagligad nga binulan paagi sa fuel assistance nga ginpaagi sa DSWD. Paagi sini nakatibawas siya kag nakabulig sa iya pamilya ang nabaton nga bulig. Dugang pa nga ang fuel coupon nga ginapanagtagman sang Iloilo City government. Nagalaw mga drivers nga kuntani sigihon pa ang pagpanghatag sang assistance kag matingwaan man nga mapanubo ang presyo sang gatong sa palaabuton. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclae, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DSWD Field Office 6 na kumpleto ng unang nga semana sa pag-deliver sa pagkaon para sa supplementary feeding program. Radyo Pilipinas. Radyo Sa Pilipinas. report ni Marian Grace Erenieta. Kumpleto na sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6 ang una nga semana sa food deliveries para sa pagpatuman sa supplementary feeding program. Gin-deliver ang mga pagkaon sa pili nga lokal nga panguluhan sa 1st, 2nd kag 3rd districts ang Iloilo lakip man sa syudad sang Iloilo. Lakip sa gin-deliver ang bugas, karne, itlog o tanon ka grocery items nga pagagamiton sa paghanda sa pagkaon sang children beneficiaries sa supplementary feeding program. Personal nga gimonitor ni Maria Noima Castro Mayor, nutritionist dietitian 3 ang delivery operations agud mapasiguro nga masunod ang required quality kag quantity standards. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Erenieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.
Radyo Pilipinas News. Permitting on wheels ang DNR gindala sa Iloilo. Radyo Pilipinas Report. Sa balita ni Hope Torrichante. Gindala sa Department of Environment and Natural Resources Region 6 ang permitting on wheels sa Banwasang Pavia, Iloilo. Madinalagon nga natatapan sa inisyatiba ang 162 permittees. Katuyuan sa aktibidad nga padasigo ng frontline services, kagimuon nga hassle-free ang pag-issue sang environmental permits. Lakip sa mga nangin highlights ang caravan, ang handog titulo program sa diin 25 ka special patents ang ginpanagtag sa mga bulutuan, local government units kag national government agencies. Kabahin sa seremonya ang turnover sang survey plan sa mga pili nga pampubliko nga duta. Ini magaserbe nga pagpanghanda para sa opisyal nga pag-issue sang special patent sa pangalan sang Banwasang Pavia. May ginpanagtag man nga 300 ka fruit-bearing tree sa mga partisipante para maduso ang local tree planting kag food security. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Konstruksyon sa Uyungan Bridge sa Miagao, Iloilo nahatag sang kasulhayan sa mga nagabiyahe sa Southern Iloilo kag Antique. Radyo Pilipinas Report. Sa detalye sang balita. Tayo yun kang masulhay nga pagbiyahe ang maeksperiensyahan sa mga motorista padulong sa Southern Iloilo kasunod sa pagkakumpleto na sa konstruksyon sang Uyungan Bridge sa Banwasang Miagao. Ang struktura ang mapuslanong nga porsyon sa Iloilo Antique Road padulong sa probinsya sang Antique. Matapos maguba sa naglaslas ang bagyong Paeng sang tuig 2022, ini ang gilayon naging pedalam sa repair sang DPWH. Santo sa direktiba ni President Ferdinand R. Marcos Jr. nga islan ang taytay sang mas mapag-on nga infrastruktura. Sa pagpanguna sa Department of Public Works and Highways Iloilo 1st District Engineering Office na tigayon nga matapos ang Uyungan Bridge, naging pondohan sang kapin 93.5 million pesos. Sakop sang project features ang 2-lane, 105-meter nga kalabaon sang taytay, himo sa Portland cement concrete pavement kag mayara sang solar-powered lights. Ginalauman man nga magluwas sa kasulayan sa biyahe, makapasanyog man sa economic activities ang proyekto sa mga kaiping nga kabanwahanan. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Pamahod sang RSSI sa industriya sang kalamay sa Iloilo gin-istoryahan. Radyo Pilipinas Sa balita ni Hope Torrichante. Ginistoryahan sa mga opisyal sang Iloilo Provincial Government ang pamahog dala sang Red Stripe Soft Skill Insect sa industriya sang kalamay sa probinsya. Nagsapol sa the Provincial Administrator Raul Banyas kaupod ang mga katapos ang Provincial Agriculture Office kag Sugar Regulatory Administration agud hambalan ang pagpameste sang RSSI sa mga banwasang Anilaw, Dingle, Pasig kag bahin sang Northern Iloilo. Ginpangabay ni Banyas ang pagro nga magpatuman gilayon sang mga tikang agud matapnang pagpameste kag malikawan ang dugang pangakalitan sa sugar industry sang probinsya sang Iloilo. Naibaluan nga sa ginhiwat nga stakeholders forum sa Nature's Village Resort sa Talisay City, Negros Occidental. Ginako sang SRA nga ang infestation sa Negros Occidental naglabot na sa 14,447 ka-ektarya sang katubuhan sa diin masobra 5,000 ka mangunguma sa 365 ka barangay ang apektado. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Testa Aklan naghiwat sang training induction para sa scholar sa idalom sang Training for Work Scholarship Program. Radyo Pilipinas Sa balita ni Report. Marian Grace Erenieta. Naghiwas ang Training Induction Program o kung TIP sa mga scholar nga enrolled sa Training for Work Scholarship Program o kung TWSP ang Technical Education and Skills Development Authority o kung TESDA Aklan. Ang mga scholar enrolled sa Abaca Fiber Classifying and Grading Level 2 sa Aklan State University kag AI Prompting for Automation Level 2 sa STI College Kalibo. Ginpatpat sa TIP ang tinutulos ng scholarship program, mga pulisa sa training akipman ang pagsulundan, responsibilidad sa learners kag competencies kag standards ng ginalauman sa training. Ang TWSP nagahatag sang gilayon nga mga interbensyon sa pagsabat sang kinahanglanon para sa tumang kakritikal nga mga ikasarang.
Para sa Bagong Pilipinas, Ma'am Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Bagong nga multi-purpose building kag solar-powered water system inagurahan sa Pasig City, dugang nga classroom, lauman pa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Alias ang balita. Mas mapananay pa ang access sa tubig kag mga serbisyo pang komunidad sa barangay Kinagiringan, Pequeño, Pasig City, Iloilo. Ini matapos nga ginagurahan ang 3.2 million pesos nga two-story multipurpose building kag 1.5 million pesos nga solar-powered water system sa lugar. Ang una nga panalgan sa multipurpose building mangin Child Development Center suno sa Kapitolyo. Samtang sugura naman ang pagpatindog sang isa pa ka building valor 6.3 million pesos sa diin lauman ang dugang nga 3 kahulot klasihan para sa grade 4, 5 kag 6. Ang mga proyekto ginpondohan sang Iloilo Provincial Government sa tinutuyo nga batako ng pangabuhi sa mga pasinhon. Mismo si Governor Artur Defensor Jr. ang nagpanguna sa groundbreaking kag inaugurasyon sa mga proyekto. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nakabaton sa mosquito repellent ang pila ka mga estudyante sa syudad sang Pasig bilang tikang sa patagtapna sang dengue. Ginpangunahan ni Pasig City Mayor Stephen Palmares ang distribusyon sang 2,000 ka botelya sang mosquito repellent nga tagtig 100 ml kada isa sa Pasig 1 Central School. Ginpanghatag ang repellents pagkatapos ng class hours sa pasiguro ang mataway nga pagpanghatag sa mga estudyante sa ilatag sa kahulot klasihan. Ang repellents ang gindonate naman sa Rosary Herbal Products. Yaraman sa distribusyon Sanday City Health Officer Dr. Feby Palomo kag mga manunudlo kag personnel sang lokal nga panguluhan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:28. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Lagi nyo nabatian ang detalye sa managapanguna mga balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News subong adlaw sa Miyerkules, July 15, 2026. Sa dugang pangabalita kag impormasyon, please share, follow kag like sa aton nga Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo kag Radyo Pilipinas Community Group. Salamat gid sa mga nagaupod sa aton sini nga pagpangalagad sa aton nga FB Live subong nga aga kay Ma'am Leah Salanatin. Dulaugon, good morning gid sa tanan naton nga mga FB Live viewers. Thank you gid sa inyo siniya nga pag-upod kada aga. Kita karon sa programa Iloilo Morning. Kada aga ako nagid lamang inyo alagad ang inyo tagbalita Jinel Baclay. Mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM.